Isang magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Chris. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Alfredo. Tubong Siquijor. Sa lugar na napapaligiran ng kagubatan, ilog at mga lumang pamahiin. Marami na akong pinagdaan ng karanasan sa buhay. Pero may isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Isang bangungot na kumapit sa buhay ko at nag-iwan ng peklat sa isip ko hanggang ngayon. Hindi ko ito ibinabahagi para manakot, kundi para maging babala sa sino mang maaaring maipit sa gitna. Nagsimula ang lahat nung kalagitnaan ng dekada 90. Panahon kung kailan sinubukan kong humanap ng mas maayos na trabaho upang matulungan ang aking pamilya. Mula sa aming bayan, bumiyahe ako papuntang ibang bayan na malayo-layo sa amin, pero sa parte pa rin ng Siquijor. Isang lugar na noon ko pa lamang narinig, subalit sinasabing naghahanap ng maraming manggagawa para sa tinatayong tulay na dadaan sa kabundukan. Balita ng marami, maganda ang kita at maayos ang pakikitungo ng may-ari ng proyekto. Kaya kahit may kabog sa dibdib ko, tinahak ko ang daan patungo roon. Pagdating ko sa nasabing lugar, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikang bumabalot sa lugar na yon. Ang mga bahay ay magkakalayo, ang hangin ay parang mabigat, at ang langit ay tila laging natatakpan ng kulay abo kahit tanghali ang tapat. Ngunit dahil sanay ako sa mga baryo at bundok, binaliwala ko ang kutob ko. Inisip kong baka hindi lamang ako sanay sa bagong kapaligiran. Kasama kong naninirahan sa isang lumang barracks, si Geraldo, isang matandang naging unang kaibigan ko, at si Marion, isang lalaking halos kasing edad ko na may kakaibang pananahimik. Si Geraldo ang klase ng tao na palakaibigan, palabiro, at laging may baong kwento tungkol sa mga kababalaghan sa baryo. Pero si Marion, siya ang hindi ko agad masukat. Madalas siyang nakaupo sa dulo ng barracks, nakatitig sa kawalan, na tila laging may iniisip na hindi niya kayang ibahagi. Makalipas ang ilang araw, nasanay na ako sa trabaho at sa simpleng pamumuhay sa lugar na yon. Ngunit ang pinakanakakuha ng atensyon ko ay ang isang dalaga sa karinderyang malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Siya ay si Terencia, isang payapang mukhang higit pang gumaganda kapag naaaninagan ng liwanag mula sa kalan ng kanilang tindahan. May kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung takot o paghanga. Ngunit tuwing masisilayan ko siya, parang may tumutulak sa akin upang makilala siya ng mas malalim. Hindi ako sanay umibig o magkagusto, lalo na't abala ako sa trabaho. Ngunit sa tuwing tatama ang mata ko sa mukha niya, tila nauupos ang lungkot at pagod ko. Dumagdag pa sa paghanga ko ang kabaitan niyang hindi ko inaasahan. Lagi niyang sinasabi sa akin na mag-ingat, huwag matagal sa kalsada kapag gabi, at huwag basta-basta magtitiwala sa sino mang hindi ko kilala. Hindi ko alam kung bakit madalas niyang banggitin ang mga yon.
Ngunit inisip kong bahagi lamang iyon ng pagiging maaalalahanin. Sa loob ng isang buwan, regular na ang pagbisita ko sa karinderya nila at mas lalo naming nakilala ang isa't isa. Sa kabila ng malayo at madilim na baryo, nagkaroon ako ng dahilan para manatili. Pero hindi ko alam na ang dahilan ding iyon ang magdadala sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Dumating ang unang senyales na may mali sa lugar na yon. Isang gabing maulap. Nang pauwi na ako mula sa trabaho, wala pa ang buwan, kaya tanging lampara ko lamang ang nagbibigay ng liwanag. Napansin kong may mahinang kaluskos sa gilid ng daan. Kasunod ng tila mababang ugong na parang pinipigil ng hangin. Akala ko nung una'y baboy ramo o aso lamang. Kaya naman hindi ko pinansin. Ngunit nang maramdaman kong may aninong sumasabay sa aking paglalakad, hindi ako nakatiis. Tumingin ako saglit sa aking likuran, ngunit wala naman akong nakita. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Pinabilis ko ang aking hakbang at hindi na lumingon pa. Pagdating sa barracks, agad akong humanap ng malamig na tubig. Ngunit kahit anong inumin ko, hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Si Marion, na karaniwang hindi nagsasalita, ay biglang nagsabi na wag daw kaming masyadong lumalabas sa gabi. Para bang may alam siya na hindi pwedeng sabihin ng diretsyo. Hindi ko naman siya pinilit. Kinabukasan habang nagtatrabaho kami, napansin kong si Geraldo ay panay ang tingin kay Marion. Tila ba may alinlangan o pagdududa sa mga kilos nito. Nakangiti pa rin si Geraldo sa akin, ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Para bang may binabantayan siyang panganib na hindi niya maipahayag ng malinaw. Sa sumunod pang mga araw, napansin kong mas tumitindi ang katahimikan tuwing sasapit ang gabi. Ang buong lugar ay waring lumulubog sa isang dilim na hindi kayang abutin ng liwanag ng kahit anong lampara. At sa bawat hakbang ko pauwi mula sa trabaho, pakiramdam ko ay mas lalo akong sinusundan at pinagmamasdan ng hindi ko alam kung tao o anong nilalang. Simula nang maramdaman ko ang presensya ng kung anong anino sa daan pauwi, hindi na nawala ang bigat sa dibdib ko. Tuwing sasapit ang takip silim, parang unti-unting lumalapad ang dilim sa lugar. Para bang sinasadya nitong higupin ng liwanag at iwan ang mga taong naroon sa isang nakabibinging katahimikan. Napansin kong maging ang mga aso sa bayan na dati-rati ay naghahabulan at kumakahol ng malakas ay nagiging tahimik at tila nagkukubli tuwing sumasapit ang gabi. Ang mga tao naman ay nagmamadaling isara ang kanilang mga pinto. Sinisilip pa ang paligid bago tuluyang isarado ang bintana. Parang may sinasadyang iwasan ng buong komunidad at hindi ko pa noon nauunawaan kung bakit. Si Geraldo lamang ang medyo nagsalita tungkol dito. At ayon sa kanya, matagal nang may mga kababalaghan sa bayan na yon. Ngunit hindi ito pinag-uusapan ng lantaran. Baryong marunong magsara ng bibig ang mga tao doon. Hindi dahil sa wala silang alam, kundi dahil ayaw nilang makialam. May mga pagkakataon daw na may nawawalang hayop, kung minsan ay tao.
at bihira na lang itong matalakay. Dagdag pa niya, mas mabuti raw tapusin ang trabaho at agad umuwi kaysa manatili sa kung saan-saan pagdating ng gabi. Pero ang pinakakakaibang nangyari sa akin, nung araw na nagkayayaan kaming magkakasama na mamasyal sa kalapit na bukirin. Ani Marion, magandang mamasyal at maglakad-lakad sa malawak na lupain at makakita ng maraming tao roon. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagyaya, samantalang halos hindi naman siya nakikiusap o nakikipagkwentuhan kahit kanino. Sinamahan namin siya dahil na rin sa gutom at pagkabagot namin. Sa aming paglalakad, napansin kong may ilang mga bahay na nakatayo sa hindi kalayuan. Ngunit kakaiba ang ayos. Parang tinayo ito hindi para tirahan ng ordinaryong tao. Napakalayo nila sa isa't isa at ang mga bubong ay tila bagong gawa, ngunit ang paligid naman ay lumang-luma. Puno ng mga puno at damo na hindi makikitang dinadaanan ng kahit sinong hayop o mga tao. Sa patuloy ng paglalakad namin, napatingin ako sa malayong kubo. May isang matandang nakasilip mula sa bintana at saglit kaming nagkatitigan. Matalim ang kanyang tingin. Parang alam niya kung sino ako at bakit ako naroon. Napalingon ako sandali kay Marion at laking pagtataka ko nang makita akong nakatitig din siya sa matanda. Ngunit ang tingin niya ay hindi galang o nag-aalinlangan. Tila ba nag-uusap sila kahit hindi nagsasalita? Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may koneksyon sila na hindi ko makita. Nang mapansin ko ang matandang muli, hindi ko inaasahang bigla itong nawala sa bintana na parang sumingaw sa hangin. Sumunod na araw, habang nagtatrabaho, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumampi sa aking batok. At nang lumingon ako, si Terencia ang nasa likod ko. Hindi siya ngumiti kagaya ng dati. Sa halip, para bang may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya to masabi. Marahan niyang inabot ang isang bungkos ng dahon na animoy pinagsama-sama't binalot ng pisik. Ayon sa kanyang kilos, tila nais niyang ipahiwatig na dalhin ko ito lagi. Hindi ko yun agad naintindihan. Pero dahil sa biglaan niyang pag-alis, hindi ko na siya nahabol para magtanong. Inilagay ko ito sa bulsa ko kahit hindi ko alam kung para saan ang binigay niya. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa barracks, hindi ako mapakali. Para bang may mabigat na presensyang nakadungaw sa labas ng bintana. Lalo akong kinilabutan nang makarinig ako ng mahinang yapak sa labas. Para bang hindi hakbang ng tao, pero hindi rin ng hayop. May ritmong hindi ko maipaliwanag na parang gumuguhit ang mga kuko sa lupa. Tumingin ako kay Geraldo, ngunit mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Samantalang si Marion ay nakaupo lang. Nakatitig sa sahig na tila may hinihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, lumakas ang ingay. Napatingin si Marion sa bintana. Walang laman ng muka, walang bakas ng takot. Nakapagtataka dahil ang ingay ay nagmumula mismo sa tapat ng bintana niya. Hindi man lamang siya tumayo, para bang sanay siya rito, o sadyang hindi siya natatakot.
Nang unti-unting umahon ang buwan, tumigil ang pagkaluskos at muling lumubog ang paligid sa katahimikan. Hindi ako nakatulog ng maayos noon. At kinabukasan, napansin kong parang mas maputla si Marion. Mas malalim ang kanyang mga mata na para bang may hawak na pagod na hindi pisikal. Hindi ko naman yun binanggit. Dahil alam kong hindi ko siya mapapaamin sa kahit na ano. Makalipas ang ilang araw, kinumbinsi ko ang sarili kong pumunta sa karinderya ni Terencia. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naisip yon, pero may kutob akong may alam siya tungkol sa mga kakaibang nangyayari. Subalit sa pagdating ko ron, ang ina niya ang bumungad sa akin. Malamlamang mata nito at tila pagod, ngunit hindi ko matiyak kung dahil sa trabaho o dahil sa iba pa. Sinabi niyang wala si Terencia at may kailangang asikasuhin sa kanilang baryo. Habang kumakain ako, napansin ko ang isang lalaking hindi ko kilala na nakaupo sa dulo ng karinderya. Hindi siya kumakain, hindi rin tumitingin sa pagkain niya. Panay ang titig niya sa akin mula sa gilid ng kanyang mata. Para bang sinusukat niya ako. Inaalam kung may nalalaman ba ako o pinagmamasdan niya kung ano ang reaksyon ko. Nang tumaas ang tingin ko, doon ko nakita ang kakaiba sa kanya. Para bang may bahid ng dilim ang kanyang mata. Hindi mapula, ngunit parang malalim at walang katapusan ng lalim. Hindi ko mapigilang ilingon ang paningin ko. Ngunit nang subukan kong siliping muli siya, wala na siya doon. Wala rin ng tinapay na nilaan sa kanya. Hindi ko alam kung naglakad ba siya palabas, pero sigurado akong hindi siya dumaan sa pintuan. Nasunog sa isip ko ang mukhang iyon at nag-iwan ng tanong na hindi ko agad masagot. Kinagabihan na panaginipan ko si Terencia. Nakalayo siya sa akin. Nakatayo sa isang bukirin na tanging buwan lang ang nagbibigay liwanag. Ang hangin ay tila humuhuni ng isang malungkot na awitin. Sinabi ko sa sarili ko sa panaginip na dapat akong lumapit. Pero sa bawat hakbang ko, parang mas lalong lumalayo ang pagitan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko ang takot sa kanyang mukha. Kahit hindi siya nagsasalita. Para bang may ipinagmamakaawa siyang hindi ko naririnig. Nang magising ako, naroon pa rin ang bigat sa dibdib ko. At nang ilabas ko ang bungkus ng dahon na ibinigay niya, nanlalamig ang palad ko. Hindi ko alam na ang hawak kong simpleng dahon ay magiging dahilan upang malinawan ko ang mga lihim sa baryo sa mga susunod na araw. Mula nang mabigyan ako ni Terencia ng maliit na bungkus ng dahon, pakiramdam ko ay may biglang nabago sa paligid ko. Hindi ko agad maipaliwanag kung ano yon. Ngunit tila mas lumalalim ang pakiramdam na sinusundan ako ng kung anong nilalang na hindi tao. Sa tuwing paglalakad ko pauwi mula sa trabaho, ramdam ko ang malamig na ihip ng hangin na parang bulong ng isang nilalang na hindi nakikita. Sa bawat paglipas ng oras ng gabi, ang buong lugar ay tila nagiging ibang mundo. Isang mundong masyadong matahimik, masyadong madilim at masyadong maraming matang nakatingin kahit walang tao. Nung gabing natanggap ko ang bungkus ng dahon, hindi ko napigilan ang sarili ko at inamoy yon. Karaniwan lamang ang samyo, ngunit may kakaibang init akong naramdaman sa palad ko.
Parang may nagbabantay sa akin. Hindi ko alam kung ito'y proteksyon o paghahanda para sa isang bagay na hindi ko pa kayang unawain. Inilagay ko yon sa supot ng aking barong at sinigurong hindi mawawala. Kinabukasan, habang nagtatrabaho kaming tatlo sa taas ng isang burol na tinatabasan namin ng damo, napansin kong panay ang tingin ni Geraldo kay Marion. Hindi ko yun binigyang pansin nung una, ngunit nang maging labis ang katahimikan, pinakinggan ko ang katahimikan ng paligid. Nakita kong si Marion ay tila inaamoy ang hangin, parang asong nakadama ng presensya ng ibang aso sa malayo. Hindi naman lumilingon si Marion sa amin, ngunit ramdam kong may kinikilala siyang kakaibang amoy o paggalaw na hindi ko nararamdaman. Sa paglipas ng oras, unti-unting naging mas malinaw sa akin ang kakaiba sa lugar na yon. Napansin ko noong araw na yon na halos wala ng mga ibon sa paligid. Kahit ang mga langgam na dapat ay gumagapang sa lupa ay tila naglaho. Ang mga puno ay parang nag-uusap sa isa't isa. Walang hangin ngunit umaalon ang mga dahon. Walang hangin ngunit gumagalaw ang mga dahon. Ako na may palihim na napahigpit ng kapit sa hawak kong bolo. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nais kong labanan dahil wala naman akong nakikita. Habang abala kami sa pagtatrabaho, bigla kong narinig ang isang mahinang ungol mula sa malayo. Hindi ungol ng hayop at hindi rin naman sigaw ng tao. Pero tila pinaghalong huni ng ibon at tinig ng isang nasasaktan. Napatingin si Geraldo sa direksyong yon. Ako man ay napalingon. Pero ang pinaka nakapagtataka ay si Marion, na parang walang narinig. Ibinaba lamang niya ang hawak na lakit at itinaas ang ulo niya. Tila nakikinig din ngunit walang bakas ng takot. Nang makauwi kami sa barracks, lalo kong naramdaman ang bigat sa hangin. Si Geraldo ay parang may gustong sabihin ngunit hindi niya maibukas ang bibig niya. Ako na may naghintay ngunit nagpatuloy lamang siya sa malalim na buntong hininga. Maya-maya pa, tumayo si Marion at walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumungo siya sa kabilang bahagi ng barracks at umupo sa bubungan. Nabanggit ko kay Geraldo ang hinggil sa bungkos ng dahon. Bigla siyang tila natauhan at mabilis na itinaas ang kilay niya. Nang marinig niya yon, kinilabutan siya. Hindi niya sinabi kung bakit, ngunit alam kong may alam siya. "Wag na wag mong itatapon at iiwan yan," sabi niya. Bagaman halos pulong lamang, tsaka siya muling tumahimik. Lalong lumalim ang hapon at sumapit na ang gabi. Ang pinakaayaw kong panahon. Muli kong naramdaman ang mga yapak sa labas ng barracks. Hindi halinghing ng hayop kundi mabigat, mabagal at parang sinasadya. Minsan ay napapatigil ito na tila nakikinig sa loob ng barracks. Minsan ay umuungol ng mababa na nagdudulot ng panginginig sa aking katawan. Hindi ko alam kung bakit, pero nang hawakan ko ang bungkos ng dahon, biglang humina ang ingay sa labas na para bang natakot ito. Hindi ko na napigilang lumapit sa bintana. Ngunit nang sumilip ako, napaatras ako agad. May isang aninong nakasiksik sa lupa. Nakayuko, mahaba ang katawan at parang gumagapang ito.
Hindi ko makuhang ilarawan ng eksaktong anyo dahil natatakpan siya ng dilim. Ngunit ang natitiyak ko'y hindi yun tao. At ang mas masakit isipin, nakatingin siya sa direksyon ko. Agad akong napahiga. Tinatakpan ng dibdib at pilit na iniisip kung dapat ko bang gisingin si Geraldo. Subalit nang lumingon ako sa kanya, gising pala siya. Nanlalaki ang kanyang mata, namumutla at nakatitig lang sa kisame. Parang sanay na siya sa ganitong mga pangyayari at ako lamang ang nababaliw sa takot. Kinabukasan, hindi na ako pumunta sa karinderya ni Terencia. May takot akong hindi masabi. Ayokong maramdaman ni Terencia o ng pamilya niya na napapansin ko ng mga kakaibang pangyayari. Ngunit sa kabila noon, hindi ko maiwasang isipin ang dalagang yon. Lalo na ang mukha niyang puno ng pag-aalala nung inabot niya sa akin ang dahon. May alam siya. Sigurado ako. At maaaring may tinatakot siya. Habang papauwi, napadaan ako sa isang maliit na kubo na tila walang laman. Ngunit nang lumapit ako rito, napansin ko ang isang matandang babae na nakayuko sa sahig. Parang may sinusubukang ilagay sa lupa at ibaon ito. Nung gabing yun mismo, doon nagsimula ang pinakamalaking pagbabago. Nang humiga ako at pilit na nilalabanan ang antok, narinig kong muli ang ungol sa labas. Pero mas malapit, mas mabigat, at mas nakakatakot. Para bang hindi na ito nagtatago ngayon. Para bang inaamoy na nito ang hangin. Hinahanap ako. Sinubukan kong wag huminga ng malalim. Ngunit naramdaman kong umangat ang presensya sa mismong gilid ng bintana. At sa unang pagkakataon, malinaw kong narinig ang ungol nito. Nang masilayan ko ang hugis na dumikit sa siwang ng bintana, para bang natuyo ang dugo ko sa sobrang takot. Hindi iyon mukhang tao. Hindi rin ng hayop. Ito'y isang anyo na nilikha ng dilim. Tila isinilang mula sa kasinungalingan at bangungot ng baryo. Mahaba ang leeg nito at ang mga mata ay hindi pula. Ngunit parang dalawang butas na pinapasukan ng hangin. Nagpapakawala ng malakas na ungol na tumutusok sa tenga ko. Walang bibig na malinaw ngunit ang kasukasuan nito ay nakabaluktot na para bang wala itong buto. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakasilip. Pakiramdam ko ay 1 oras, ngunit malamang ay ilang segundo lamang. Nang ilapat ko ang aking palad sa bungkus ng dahon, bigla itong umatras na parang takot na takot. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang aninong yun, ngunit hindi ang katahimikan. Sa labas ng baraks, naroon pa rin ang tunog na paglapag ng mabibigat na paa. Mabagal at parang sinasadya ng nilalang na ipaalala sa akin na hindi pa ito tapos. Tsaka ko naramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin mula sa siwang ng dingding. Hindi ko alam kung guni-guni lang, ngunit parang may hininga na lumalabas mula sa lupa. Ang hininga na yun ay may dalang amoy na metal, na parang dugo na hindi ko mawari kung saan nanggaling. Kinabukasan ay tinawag kami ni Marion. Bihira siyang magsalita, ngunit nang lumapit ako sa kanya, hindi ko siya makilalang mabuti. Maputla siya, mas malalim ang mata
at tila nawalan ng proteksyon sa paligid. Para siyang naglakad buong gabi na hindi huminto at hindi tumingin sa kahit kanino. Sabi niya ay kailangan naming mag-ingat ngayong gabi dahil hindi na raw nagtatago ang nilalang na nakita ko. Hindi ako nagsalita. Hindi ko rin tinanong kung paano niya nalaman yon. Sa totoo lang, takot na takot akong malaman ang sagot. Habang nagtatrabaho kami, may mga maririnig kami mula sa malayong kagubatan. Tila mabibigat na ingay na lumalagitgit na parang may bumubunot ng mga ugat ng puno mula sa lupa. Ang lupa mismo ay bahagyang umuuga at ang hangin ay may kasamang paghinga na hindi dapat marinig ng tao. Si Geraldo ay hindi na tumitinag mula sa tabi ko. Para siyang bantay na hindi nagsasalita. Paminsan-minsan ay naglilibot ang tingin niya sa paligid. Sinisilip ang bawat kanto, bawat anino. Alam kong may alam siya, ngunit hindi ko rin siya mapilit na magsalita. Bandang hapon, bago pa kami makauwi, biglang lumakas ang hangin. Hindi ito karaniwang hangin dahil hindi umuugong ang puno, hindi gumagalaw ang mga damo. Ngunit ako mismo ang nakaramdam ng malamig na haplos nito sa aking batok. Nang lumingon ako, si Terencia ay nakatayo sa malayo. Hindi niya ako tinawag, hindi siya lumapit, nakatitig lamang siya sa akin. May luhang pumapatak mula sa mga mata niya. At sa sandaling yon, parang naunawaan ko ang lahat. Na matagal na niya akong sinusubukang iligtas. Hindi ko alam kung gaano ko katagal siyang tinitigan. Ngunit nang pumikit ako, naglaho siya sa likod ng punong kahoy. Parang usok na dinadala ng hangin. Naiwan akong nakatayo, nanginginig at napuno ng takot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung nakita yon nila Marion at Geraldo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtanong. Pagsapit ng gabi, tuluyan ang nagbago ang lugar. Ang ulap ay parang gumagapang pababa sa lupa. Bumabalot sa lupa ng isang manipis na usok na pinanggagalingan ng malamig na hamog. Hindi ko na marinig ang ingay ng kuliglig. Hindi ko na makita ang mga anino ng mga puno at ang hangin ay nagiging mabigat na parang pinipiga ang dibdib ko. Habang nakahiga kami ni Geraldo, narinig namin ang unang malakas na pagtapak ng nilalang. Hindi na ito nagtatago. Hindi na rin ito nag-aalinlangan. Para bang alam nitong narito kami at may hinahanap itong hindi ko alam. Tumutunog ang sahig sa bawat yapak nito. Umaalog sa bawat paglapag ng hindi ko maipaliwanag na bagay. Hindi ko na mapigilan ang panginginig ko. At doon ko naamoy ang isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng dugo at langis na parang pinaghalo. Parang iyon ang amoy ng nilalang na matagal nang sinusundan ako. Nang maramdaman ko yun at maamoy, lumingon ako kay Geraldo. Nakapikit siya ngunit ang pisngi niya ay may dumadaloy na luha. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil alam niya kung ano ang mangyayari. Maya-maya pa, dumampi ang isang mahabang bagay sa bubungan. Gumuguhit at parang sinusuri ang loob. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita ko ang aninong humahaplos sa bubong ng baraks. Mahaba ito, parang kamay na walang buto ngunit may mahabang kuko. Tila hinahanap nito ang tamang pagkakataon upang makapasok. At sa pinakaayaw kong sandali, biglang tumigil ang lahat. Walang hangin,
walang pag-ungol at walang pagyapak. Kasunod doon ay narinig ko ang mahinang pagkaluskos mula mismo sa ilalim ng sahig ko. Parang may umaakyat mula sa lupa, gumagapang papalapit sa akin. Nang masilayan kong bahagyang umaangat ang tabla ng sahig, halos mapasigaw ako. Pero tinakpan ko ang bibig ko at hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. At mula sa siwang, lumabas ang dalawang malalim na mata. Walang kulay, walang pag-aalinlangan. Nakatingin ito direkta sa akin. Sa sandaling yon, biglang kumislap ang bungkos ng dahon sa aking bulsa. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagsimulang umusok ito ng puting liwanag na tila humahaplos sa paligid ko. Narinig ko ang pag-atras ng nilalang, ang malakas na sigaw nito na hindi ko malaman kung sigaw ba ng sakit o galit. Kasunod noon, may malakas na bagsak sa labas na parang may tumakbo palayo gamit ang 4 na paa. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Siguro'y dahil sa sobrang takot. Napagod ng husto ang isip ko. Kinabukasan, wala na ang ungol. Wala na ang anino. Wala na ang presensya. Ngunit wala rin doon si Marion. Hindi ko alam kung iniwan niya kami o kung siya'y kinuha ng nilalang. Maging si Terencia, hindi ko na siya nakitang muli. Hindi na ako tumagal sa lugar na yon. Dahil kinabukasan ay nag-impake ako at umalis ng hindi lumilingon. Hindi ko na pinaghintay si Geraldo. Hindi ko na inalok ng paliwanag ang may-ari ng proyekto. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga lamang ay makaalis ako roon ng buo. Sa pag-alis ko, ramdam ko ang mga matang nakatanaw sa likod ko. Sumusunod sa bawat hakbang ko palabas ng baryo. Hindi ko alam kung tao yun o nilalang na hindi nararapat sa mundong ito. Ngunit hindi ko na gustong malaman pa. At hanggang ngayon sa tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin ng baryong yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat. Ako po si Alfredo, ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sonia. Ang istorya pong ibabahagi ko ay ilang taon nang nangyari. 16 na taong gulang po ako noon at nasa ika-4 na taon sa high school. Mahigpit na bilin sa akin ng aking mga magulang na wag munang pumasok sa isang relasyon hanggat hindi ako nakapagtatapos ng kolehiyo. Magkasama pong nagtitinda ang nanay at tatay ko ng prutas sa palengke at may mga araw po na hindi nila nababawi ang puhunan. Sa kabila ng hirap ng aming buhay, pinagsikapan po nilang ipasok ako sa isang pribadong paaralan upang matamo ko ang kalidad ng edukasyon. Nangako akong hindi ko sila bibiguin at sabi ko'y makakaasa silang hindi ko isusuko ang aking sarili sa isang lalaki hanggat hindi ko pa sila nabibigyan ng magandang buhay. Malaki ang tiwala sa akin ni nanay at tatay at ayaw ko pong sirain iyon. Subalit sadyang pilyo yata ang tadhana at napili pang paglaruan ang aking puso. Sinubukang manligaw sa akin ang noong kaklase ko na si Jaime. Sa unang pagkakataon ay hindi ko ito pinagbigyan at ang paliwanag ko'y nangako ako sa aking mga magulang na wala akong ibang pagtutuunan ng atensyon
kung hindi ang aking pag-aaral. Ngunit hindi tumigil si Jaime sa pangungulit sa akin. Binibigyan niya ako ng mga bulaklak, tsokolate, at susulatan ako nito ng mga tula na siyang lalong nagpabihag sa akin. Pilit ko mang itanggi ang aking nararamdaman para sa porsigidong binata, hindi ko pa rin maikakaila na unti-unti na nga akong nahuhulog. Pinag-isipan ko pong mabuti ang tungkol sa usapan namin nila nanay at tatay. Natitiyak ko noon na kanilang ikadidismaya kung sakaling malaman nila ang tungkol kay Jaime. Pero dahil nga po isa lamang akong dalagita noon na madaling matukso, hindi ko na po nakayanang labanan ng lukso ng aking damdamin. Sinagot ko po si Jaime at iningatan naming manatiling isang lihim ang aming relasyon. Tumagal ang ilang buwan mula noong naging magnobyo't magnobya kami. Nagtagumpay naman po kaming panatilihing pribado ang aming pagmamahalan. Gayunpaman, siniguro kong hindi ko napapabayaan ang aking pag-aaral upang hindi mabigo ang aking mga magulang. Dahil hindi naman po gaanong kalayuan ang pinapasukan kong eskwelahan mula sa bahay namin, nilalakad ko po ito para hindi na ako mamasahe at nang sa ganoon ay makatipid ako sa pera. 15 minuto lang naman po kung susumahin ang ginugugol ko sa paglalakad bago makarating sa eskwelahan. Sa tuwing pumapasok po ako, madadaanan ko ang isang abandonadong bungalo na ilang metro lang ang layo sa aming tahanan. Hindi ko alam kung sino ang dating nagmamay-ari ng bahay dahil ni isang beses ay wala akong nakitang taong tumuloy sa loob. Wala rin po itong katabing mga bahay. Ang dinig ko pong sabi ng mga bata rito sa baryo, ito raw ay pinamumugaran ng mga aswang. Isang uri ng nilalang na may likas na kasamaan. Kung ilalarawan ng ibang tao raw ay isang halimaw na kumakain ng tao, lalo na ng mga sanggol na sariwa pa mula sa sinapupunan ng isang buntis. Sa umaga raw ay ito'y nag-aanyong tao at sa sandaling magkubli ang araw sa ulap kasabay ng pagdilim ng langit, ito'y magbabagong anyo bilang aswang. Ayos, purong kasinungalingan naman to. Wika ko sa aking sarili pagkatapos basahin ang comics na naglalaman ng kwento patungkol sa mga aswang. Mayroon po kasing napadaang nagbebenta ng comics sa aming eskwelahan, kaya't nainganyo po akong bumili. Naintriga ako roon sa isang comics na may larawan ng isang halimaw na may mahabang dila, itim na pakpak at matutulis na pangil. Kaya't ito ang napili kong basahin. Hindi naman po talaga ako interesado sa mga kwentong aswang. Gusto ko lamang ng pampalipas oras. Nilamukot ko ang comics at itinapon ito paloob sa bakod ng abandonadong bungalo na nadadaanan ko araw-araw sa tuwing papasok ako sa eskwelahan. Wala naman po kasing naninirahan sa bahay na yon, kaya wala namang magagalit. Subalit sa hindi ko inaasahan, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng puting bestida at kung tatansyahin ay nasa 40 anyos na, ang nagbukas ng kinakalawang na tarangkahang nagsisilbing proteksyon sa nasabing bahay. Sinong nagpahintulot sa iyong magtapon ng basura dito sa bahay? Tanong po sa akin ng babae at bakas po ang galit sa tono ng pananalita nito. Hindi ako diretsahang makatingin sa kanyang mga mata dahil binabalot po ako ng takot. Ang mga tuhod ko nga po noon ay nanginginig na at nais ko na lamang na lamunin ng lupa o tumakbo. Subalit nanghihina po ang aking katawan. Kakaiba ang aura na idinulot ng presensya nito na sa simpleng paglapit lamang ng agwat sa pagitan namin ay nagsitayuan na ang aking mga balahibo.
Hindi ko mawari kung anong meron sa babaeng iyon, subalit iba ang aking pakiramdam. Pasensya na po. Paghingi ko ng tawad habang ang aking mga tingin ay nananatiling nakatuon sa lupa. Hindi ko siya magawang titigan ng mata sa mata dahil para bang may pumipigil sa akin. Hindi ito kumibo ng ilang segundo at maya-maya pa'y bumitaw ito ng isang tanong na gumulantang sa aking buong pagkatao. Ilang buwan na ang bata sa sinapupunan mo? Hindi ko po mawari kung paanong nalaman niya ang tungkol sa aking pagbubuntis na tanging ako at ang nobyo kong si Jaime lang ang nakakaalam. Pinili naming isikreto ito dahil sigurado po akong malalagot ako lalo na kay tatay kapag nalaman nila ni nanay ang pagkakamaling ginawa ko. Natukso lamang po kami noon ni Jaime, dala ng kuryosidad at pagiging musmos. Hindi po ako buntis, Ale. Pagsisinungaling ko. Huwag mo nang itanggi dahil halata naman sa umbok mong tiyan. Tugon ng Ale. Napakunot ako ng noo sa sinambit ng babae. Imposibleng mahahalata ang pagdadalang tao ko base lamang sa umbok ng aking tiyan. Dahil 3 linggo pa lamang noon akong buntis at hindi pa nagsisimulang lumobo ang aking tiyan. Anong umbok po ang sinasabi nyo? 3 linggo pa lamang po akong buntis. Usisa ko at ngumisi ang Ali na animoy nag-uuyam. Nagawa ko ring paaminin ka. Usal nito habang natatawa. Doon ko lamang napagtantong dinepensahan ko ang aking sarili habang hindi namamalayang nahulog na pala ako sa bitag niya. Napakamot na lamang po ako ng ulo at walang ibang nagawa kung hindi aminin ang katotohanan. Nagpakilala ang babae bilang Ninita. Siya raw ang anak ng dating may-ari ng inabandonang bungalow na matagal nang yumao. Maraming taon na umano ang lumipas simula noong huli niyang bisitahin ang bahay. Doon na raw muna siya maninirahan dahil masarap daw ang simoy ng hangin sa probinsya at sawang-sawa na umano siya sa polusyon sa Maynila. Wala rin daw siyang asawa at mga anak, kaya't mag-isa lang siya sa buhay. Dati rin umano siyang kumadrona, kaya't madali niyang matukoy kung buntis ang isang babae. Nangako naman po siya nang hindi niya ibubunyag ang aking lihim. Pagkatapos ng aming maikling pagpapakilala sa isa't isa, dumiretso na po ako sa eskwelahan dahil kailangan kong maabutan ng unang asignatura. Naikwento ko po kay Jaime ang engkwentro namin ni Aling Ninita. Pinagalitan naman ako nito at pinayuhang huwag makikipag-usap sa kung sinong estranghirong basta ko lamang nakilala. Huwag din daw akong pasisigurong tunay na tao ang isang estrangherong nakakausap ko. Sa susunod daw na makasalubong ko ang Ali, titigan ko raw ito ng mabuti sa mata at suriin ang aking refleksyon mula sa balintataw nito. Kapag patiwarik ang aking refleksyon, umakto lamang daw akong normal. At sa susunod na dumaan ako sa bungalo, ay magdala raw ako ng iba't ibang uri ng pangontra sa aswang tulad ng bawang, asin at pinakamahalaga ay rosaryo. Mayroong lumang pamahiin daw po kasing kapag patiwarik ang refleksyon mo sa mata ng isang tao, nagpapahiwatig lamang ito na isa itong aswang. Mayroon pa pong ibang paraan upang matukoy kung totoong tao nga ba ang isang nilalang tulad ng pagsilip dito sa pagitan ng iyong mga binti at kapag nakita mo raw itong nakapatiwarik, isa muli umano itong aswang. Pag uwi ko po sa bahay,
Naitanong ko sa aking mga magulang kung mayroon ba silang kilalang babaeng nagngangalang Ninita na anak umano ng dating nakatira doon sa abandonadong bungalow. Si Ninita, tugon ni nanay habang inilalapag sa aming hapagkainan ang mangkok ng kanin at ulam naming isda para sa hapunan. Hindi ba't kilalang kumadrona iyon dito dati, mahal? Usisa naman ni tatay kay nanay na naupo sa silyang nasa kanan ko. Lagi po kasi ako noong nakapagitna kina nanay at tatay kapag magkakasalo kaming kumain. Pinangunahan ni nanay ang pagdarasal bago namin ituloy ang aming pag-uusap-usap habang kumakain. Oo, si Ninita, yung anak ni Tatang Lorenzo. Tumangu-tangu po ako ng sambitin niyo ni nanay. Kahit papaano po ay napanatag ang aking loob dahil kilala nila si Aling Ninita. Ibig sabihin ay hindi lamang ito basta nagpapanggap o nagbabalat kayo bilang tao. Mula nang yumao si Tatang Lorenzo dahil sa labis na katandaan, hindi na yun bumalik pa roon sa bungalow. Ang balita ko, mula sa mga naging matalik na kaibigan niya, nagtrabaho siya bilang nurse sa Hong Kong at mayroon na rin itong sariling pamilya doon. At wala na raw itong balak pang umuwi rito sa probinsya dahil ayaw niya na umanong maalala ang pagkawala ng tatay niya. Dagdag pa ni nanay. Nagulantang po ako sa impormasyong sinambit ni nanay. Ang sabi sa akin ni Aling Ninita, wala siyang asawa't anak at nanggaling siya sa Maynila. At kung wala na raw pala siyang balak na umuwi ng probinsya, sino iyong ali na nakaengkwentro ko sa may abandonadong bungalow? Bakit mo nga pala naitanong, anak? Usisa ni tatay. Narinig ko lang pong usap-usapan ng mga matatanda kanina. Pagsisinungaling ko. Noong sumunod pong araw, napagpasyahan kong sundin ang payo ni Jaime. Ipinanalangin kong muli kong matagpuan si Aling Ninita sa dating abandonadong bungalow upang isagawa ang aking pagsisiyasat. Bumili po ako ng kakanin para ibigay ito kay Aling Ninita nang sa ganoon ay mayroon akong dahilan upang makausap siya. Nang naroon na ako sa harapan ng bahay, tinawag ko po si Aling Ninita. Hindi rin tumagal ng ilang minuto bago nito binuksan ang tarangkahan. Nakasuot pa rin ito ng bestidang puti at pangsapin sa paa na gawa sa abaka. Itinanong nito ang sadya ko at ang sabi ko'y may dinala akong puto bilang peace offering, kumbaga para sa nagawa ko kahapon. Iniabot ko ang isang kahon ng puto at malugod naman niya itong tinanggap. Tinignan ako nito habang nagpapasalamat. At doon ko po pinagsamantalahan ang pagkakataong suriin ang aking refleksyon mula sa balintataw ng kanyang mga mata. Agad akong nagpaalam sa ali at mabilis na naglakad palayo sa bungalow. Manginig-nginig pa ang aking mga tuhod at nagsisitayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Nagkamali ako ng aking hinala na normal na tao lamang si Aling Ninita. Siya ay isa pala talagang aswang. At katibayan ko ang patiwarik na refleksyon ko nang titigan ko ito sa kanyang mga mata. Nang makarating po ako sa eskwelahan, ibinalita ako kay Jaime ang aking natuklasan. Binalot naman ito ng pangamba dahil daw baka puntiryahin ng aswang ang batang nasa sinapupunan ko. Dagdag pa po ni Jaime, kung sana lamang daw ay malaya siyang bantayan ako bawat segundo. Wala po kaming balak na ipalaglag ang bata dahil naniniwala kaming iyon ay isang halimbawa ng immoralidad at ayaw na naming madagdagan pa ang aming pagkakasala nang nakipagtalik kami sa isa't isa
kahit wala pang basbas ng simbahan. Nag-iipon pa lamang po kami noon ng tapang upang sabihin ang lihim namin sa aming mga magulang. Buong araw akong binagabag ng natuklasan ko ang tungkol kay Aling Ninita. Ni hindi ako makatulog sa gabi. Pilitin ko mang mahulog sa isang mahimbing na pagkatulog, pinipigilan naman ako ng aking pangamba. Dumagdag pa ang maiingay na alulong ng mga aso. Nagising si tatay at nagmasid sa labas sa pamamagitan ng pagsilip sa may bintana ng aming silid. Magkakasama po kami sa iisang kwarto dahil hindi po gaanong kalakihan ng bahay namin. Nasa lapag po ako noon natutulog at ang nanay at tatay ko naman ay nasa isang katre. Sino na naman kaya ang nagdadalang tao sa mga kapitbahay natin? Napakalakas na naman ng mga alulong ng mga aso. Usal ni tatay. Si nanay naman ay mahimbing nang natutulog. Natanong ko kay tatay kung anong kinalaman ng alulong ng aso sa pagbubuntis ng isang tao. Ang tugon naman niya, kapag malakas daw ang alulong ng mga aso, isa raw itong pahiwatig na may aswang na pagalagala sa malapit upang mangpuntirya ng buntis. Kinabahan ako sa winika ni tatay. Hinawakan ko ang aking tiyan at hinimas-himas ito. Ipinagdarasal ko ang kaligtasan ng aking anak. Puno man ng pangamba. Pinilit ko pa rin pumasok sa eskwelahan kahit pa madadaanan ko ang pinamumugaran ng aswang na nagpapanggap bilang si Aling Ninita. Palihim po akong kumuha ng asin at bawang mula sa aming kusina at isinilid iyon sa bag ko. Hindi ko rin nakaligtaang magdala ng rosaryo. Magmula po noong nakagawian ko na ito, hindi na pumuling nagpakita sa akin si Aling Ninita o ang aswang. Naglalagay rin po ako ng mga gantong uri ng pangontra sa aswang sa ilalim ng aking unan sa tuwing gabi, kaya't nawala ang malalakas na alulong ng mga aso. Lumipas ang ilang linggo. Nagsimula po ang aking mayat-mayang pagsusuka. Naging pihikan na rin ako sa mga pagkain at ang ilan sa mga paborito ko'y hindi ko na kayang amuyin. Napansin iyon nila nanay at tatay. At ang sabi nila, nakapagtataka raw iyon kumpara lang sa isang may lagnat. Napayuko na lamang po ako ng ulo at hindi ko na nun napigilan ng pag-iyak. Kasabay nun ay ang pagluhod ko sa lupa at paghingi ng tawad kina nanay at tatay. Inamin ko po ang tungkol sa aking pagbubuntis sa anak namin ni Jaime. Inasahan ko na po ang magiging reaksyon nila at hindi ako nagkamali. Labis-labis ang kanilang galit na dumating sa puntong pinagbuhatan ako ni tatay ng kamay at pinigilan naman ito ni nanay. Dahil nga baka mapano raw ang bata sa loob ng aking tiyan. Gayunpaman, mababakas pa rin ang matinding galit at pagkadismaya sa akin ni nanay. Halos itakwil na nila ako. Pero nang mapagod sila sa pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya, ang sabi nila sa akin ay dalhin ko raw si Jaime sa bahay kasama ang magulang nito. Pinapunta ko si Jaime sa bahay at ang kanyang mga magulang na noong mga panahong ding iyon ay hindi rin makapaniwala sa revelasyon namin ng kanilang anak. Nag-usap-usap ang parehong mga magulang namin ni Jaime at nagpasya sa magiging sistema ng aming pagsasama at pagpapalaki ng aming magiging anak. Sa kabutihang palad ay hindi naman sumagi sa isip nila ang ipalaglag ang bata. Si Jaime ay magsisikap daw na makahanap ng part-time job habang nag-aaral. At ako na may nangakong ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral kapag nagkaroon ng oportunidad. Kinalaunan ay walang nagawa si nanay at tatay kung hindi ang tanggapin ang sinapit ko.
Ganoon din ang mga magulang ni Jaime. Ipinagawa kami ng aming mga magulang ng maliit na kubo na tinayo sa tabi lamang ng bahay namin. Hanggang sa sumapit na ang araw ng aking kapanganakan. 6:00 noon ng gabi at dumadaing ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. Habang ang nobyo ko pong si Jaime noon ay hindi pa umuuwi galing trabaho dahil madalas pong umuwi ito ng 7:00 na ng gabi. Pumasok po itong panadero sa isang pagawaan ng tinapay sa kabilang baryo. Kaya't ang tanging naging katuwang ko lamang noon ay ang aking mga magulang. Ang sabi ni tatay ay maghintay raw muna ako dahil tutunguhin niya muna ang kumadronang si Aling Pasing na hindi naman masyadong kalayuan mula sa bahay namin. Si nanay naman po ay katawagan si Jaime sa telepono para ibalita ang aking sitwasyon habang mahigpit na nakahawak sa aking mga kamay upang hindi ako panghinaan. Ang tugon naman daw po ni Jaime ay sisikapin niyang makauwi kaagad. Hindi pa lumipas ang 5 minuto'y nakita ko na agad si tatay sa pintuan. Nakapagtataka dahil nasa 10 minuto kong susumahin ang oras na gugugulin sa pagpunta kay Aling Pasing at pagbalik sa bahay namin. Lumapit na nga po si Aling Pasing at sinimulang ipasok ang kamay sa pagitan ng aking mga hita na tinatakpan ng isang manipis na kumot. Walang ekspresyon ang mukha ni Aling Pasing at hindi ko mawari kung bakit iba ang aking pakiramdam. Nanlalamig ako sa presensya niya, ngunit ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Habang naghihinagpis pa rin sa sakit, nasaksihan kong palihim nang ngumisi si Aling Pasing habang patuloy sa kanyang ginagawa. Bumilis po ang tibok ng puso ko dahil pamilyar ang mga pagngisi-ngising ganoon. Nag-umpisa na rin ang malakas na pag-alulong ng mga aso na isang senyales na may aswang sa paligid. Hanggang sa sumulpot si Jaime sa pintuan kasama si Aling Pasing, ang tunay na Aling Pasing. Napabalikwas silang lahat at ilang beses na pinagbalingan ng tingin ng dalawang Aling Pasing. Dali-daling kumuha ng asin si Jaime at ibinudbud ito sa lupa upang tukuyin sa dalawa kung sino ang tunay na Aling Pasing. Si tatay naman ay naghanda ng itak. Nagbago ang hugis ng naunang kumadronang tumungo sa bahay na parang sa isang lobo. May matatalas na pangil, kulay dugong mga mata at matutulis na kuko. Gamit ang itak, sinalakay nila tatay at Jaime ang aswang samantalang si nanay ay hawak-hawak ang rosaryo at nagdarasal. Si Aling Pasing, ang tunay na Aling Pasing, sa kabila ng takot ay lumapit sa akin at tinulungan ako sa panganganak. Nabiguman sina tatay at Jaime na puksain ang aswang dahil mabilis itong nakatakas. Ligtas namang nailabas ang aking anak. Napabuntong hininga kaming lahat nang matapos ang kasindak-sindak na pangyayari. Ipinaliwanag ni tatay na nakasalubong niya umano ang aswang na nagpanggap bilang si Aling Pasing, kaya't agad-agad niya naman itong sinama sa bahay. Ang pagsasalaysay naman ni Jaime, matapos umanong marinig mula kay nanay ang balitang manganganak na ako, agad siyang nagpaalam sa kanyang amo upang makauwi ng maaga at dumaan muna kay Aling Pasing bago umuwi sa amin. Saktong naroon naman daw si Aling Pasing o ang tunay na Aling Pasing sa bahay nila, kaya sinamahan nito si Jaime pabalik sa amin. Ikinuwento ko naman ang tungkol sa minsang pagpapanggap din ng kaparehong aswang bilang si Aling Ninita na anak ng dating may-ari ng abandonadong bungalow na malapit lang sa bahay namin. At ganoon na lamang ang pagkagulat nila, maliban kay Jaime na matagal nang alam ang tungkol doon. Hindi na po muling nagpakita ang aswang mula nung ako'y manganak. Naging maingat na rin kami at hindi na nakakaligtaang magdala o magtabi lagi
ng mga pangontra sa aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Hiling ko pong sana'y nagustuhan nyo at ng inyong mga tagapakinig. Mapagpalang araw pong muli. Ako po si Sonia, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.